Hello mga plantita-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat. At tara po, samahan nyo na naman po ako ulit sa bagong episode ngayong araw na ito, June 27. At yung aking magiging kaganapan bilang buhay ng isang certified plantita. Kaya ayan, tara po, samahan nyo ako. At syempre, bago po ang lahat ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Eto po, umpisahan ko na naman po itong araw na ito. Ngayon pong Wibis, June 27, na ganitong buhay. Ito po yung gusto ko, simple lang na buhay, hindi masyado komplikado at wala masyadong linisin. Kaya nga po, ayan, sinikap po talaga naming mag-asawa na magkaroon po kami ng ganitong kasimple lang na dirty kitchen, para naman po makabawas sa pag-maintain. Ayan. Kasi pag sa loob, kailangan sa lababo, kailangan linis na linis. At doon naman sa nilulutuan sa may kalang, kailangan maglinis ka pa rin na maglinis bawat lutuan. Kasi yun tilamsik ng mga niluluto. Mas madaling dumumi doon. Samantalang dito po, ayan, hindi masyado halata yung dumi. At ngayon nga po, ito pong isda ay, ayan, nilinisan ko na po ito at kailangan ko lang pong lagyan ng kaunting asin para naman may lasa siya. At sobra ko pong na-enjoy yung ganitong sitwasyon ng routine. Ayan, nag-voice over ako dito kasi talagang may kasalan yata kanina kaya sobrang ingay. At eto po, ito yung magiging ulam namin ngayon. Kasi yung mga ulam namin, yung mga tira pa yun noong okasyon, nung graduation ni B-Boy. Kaya nakatipid din kami kasi yung mga tira nun, yung pa rin yung pinapang-ulam namin ngayon. At itong puso na to, nakuha ko to doon sa malapit sa basurahan ko. May isang saging doon na may bunga na dahil nga sa sobra yun na nadangdang or sobrang naanuhan ng apoy habang nagsusunog ako ng mga basura ay natumba. At ito po, kinuha ko nga po itong bunga. At yan po yung ipang sasahog po natin sa isda. Pwede naman malunggay, pero wala pa kasi akong malunggay. Bago pa lang putol, maliliit pa. At yung tanim ko naman, maliit pa yung suloy niya. At ayan, tinatamad na rin akong pumunta sa kapitbahay para maghingi. Kaya kung ano na lang po yung available dito sa aking bakuran na mayroon po kami ay yun na lang po. Ayan, hindi naman po kami maselan sa pagkain. Lalo na po ako, kung ano lang ay gura na. Ang importante ay may pagkain. At masarap po yung puso na isinasahog sa isda. At syempre, ayan, kung mayroong tanglad, pwede naman maglagay ng tanglad. Pero ako, ito na lang luya ang ilalagay ko. Dahil po sa wala kaming bawang, naubos na yung aming bawang. Ay, yung may bawang pala kaming tira dito. Kaso, para kasing naanuhan na to ng kino or yung daga. Kasi nakalagay lang dito sa dirty kitchen. Hindi siya nakaayos. Kaya, hindi ko na din ginamit. Sibuyas na lang yung available at yung luya. Masarap naman na yan, malasa naman na yan. Mga simpleng pagkain lang. At eto, ayan, busy si Manay Kaday at talagang nakapandong pa. Ayan, may kudong po ako yan kasi maghapon ngayong June 27 na malungkot ang panahon, makulimlim na medyo umuulan-ulan po ng kaunti. At ngayon po, syempre, para makumplito at maging masarap yung ating sinabawang isda, ay kailangan ko po munang kumuha ng kaunting pang-asim. At dito nga po sa kalamansi, marami po yung bunga. Talagang may makukunan po. Pero dahil po sa napakatagal na nitong puno ng kalamansi, matanda pa kay B-Boy, yung mga puno ng kalamansi dyan.
ay parang plano ko pong bumili ulit ng maliit na puno ng kalamansi na itatanim ko upang pamalit dyan para mas mababa po kung kukunan. Kahit isang puno lang po, hindi ko naman kailangan yung maraming puno ng kalamansi. Isa lang para may makunan. At eto, medyo ninervous ako kasi gumalaw-galaw yung ladder. Ayan, pero nabalance ko naman. Ayan, kaya ayan po yung ito yung nakuha ko na iaano po natin, ipapang-asim. Ngayon po ay maganda lang yung panahon, hindi po masyadong mainit. Kaya hindi nakaka-stress na iyong init ng panahon. Kasi pag sobra pong init, sobra rin po nakaka-stress yung pagod. Pero ito pong panahon ngayon ay kalmado lang, makulimlim lang at umaambon-ambon. Pero ayan, hindi naman super lakas. At syempre po, tayo po ay mag-garden lang kasi ang dami pa rin pong dapat gawin sa garden. Pero namiss ko po itong sinabawang isda. Kasi nung okasyon ni Biboy ay, ayan, karne. Hindi po kasi ako mahilig sa karne. Kasi unang-una po ay para sa akin. Ito naman po para sa akin. Hindi siya maganda sa health. Pero kung paminsan-minsan, okay naman. Pero ayoko po talaga. Mas prepare ko po yung mga isda or gulay. Sa karne, tama lang. Makaisa ka lang ng hiwa. Ito po dito po sa Dirty Kitchen ko ay marami pa pong dapat iayos dyan. Pero paisa-isa lang po. Mahina ang kalaban. At mapapansin niyo po talagang Dirty Kitchen yan. Kasi ang mga punas-punasan dyan ay yung may mga punit-punit ng short. Yan po talaga yung literal na ayos dito sa probinsya. At syempre, kailangan ko din pong maupo muna. Kasi, ayan, medyo napagod ako sa kakaikot-ikot. At itong aking panggatong ay basa. Kaya kung napapansin niyo po ay maya't maya ay naghahayop-hayop ako dyan. Yung iniihipan ko, ayan, iniihipan ko yung gatong kasi hindi siya lumiliyab. Ayan, at ang tagal niyang kumulo. Kasi nga po, hindi maganda yung panggatong. Yan pa yung dito, yung problema. So, wakas po at ito malapit na siyang maluto. Ayan. At excited na akong kumain at makahigop ng sabaw.
thank you po sa pagsama nyo dito sa yung parang, ayun lang, yung routine ko, kung paano ako mag-asikaso, at kung paano lang ba yung payak at simpleng buhay, probinsya, sa pang-araw-araw. Ayan. Hindi na ako masyado nagsalita kasi may kasalan, maingay. Kaya ayun, pinakita ko na lang. Dapat ipapas forward ko yon. Kaso, ayan, ang hirap gumawa ng content pag may music. Ang hirap din mag voice over kung may music din. Ayan, salamat po sa mga nagpaabot. Ayan, paabot. Sa mga nababasa ko pong comment, yung concern sila, nag-aalala sila sa akin. Maraming salamat po sa inyong pag-aalala at sa suporta. Kaya ayan, sa lahat po ng aking mga viewers, sa mga nag-comment, nag-like and nag-share, thank you so much po. God bless you all po.